Nobyembre 3, 1944. Sa isang lugar sa ibabaw ng hilagang karagatang Pasipiko, 30,000 talampakan sa itaas ng nag-aalon-alon na dagat. Isang paper balloon na kasing laki ng 2 palapag na bahay ang nahuli ng isang agos ng hangin na bumibilis ng 200 milya kada oras patungong silangan. Wala itong piloto, walang gasolina, walang radyo, walang sistema ng gabay. May dalang bomba ito at patungo ito sa Estados Unidos ng Amerika. Ang sandatang kalaunan ay tinawag na Fugo ay sabay na ang pinakaprimitibo at pinakasopistikadong sistema ng armas sa ikalawang digmaang pandaigdig. Gawa sa papel na mulberry at pandikit na gawa sa bigas, pinuno ng hydrogen at ginabayan ng pisika lamang, tumawid ito ng 5,000 milya ng malawak na karagatan, gamit ang isang ilog ng hangin na hindi pa pormal na pinangalanan ng mga meteorologists sa kanluran. Ang sumunod ay naging pinakapangahas na long-range attack na nailunsad laban sa kalupaan ng Amerika. Isang kampanya ng 9,300 balon. Isang pagsasabwata ng pananahimik na ipinatupad mismo ng gobyerno ng Amerika. At isang trahedya sa isang kagubatan sa Oregon na ayaw ipaalam ng Estados Unidos sa mundo na nangyari. Ito ang kwento ng sandatang gumana, ang pag-ataking nagtagumpay, at ang lihim na itinago ng isang bansa sa sarili nito habang ipinaglalaban ang sariling buhay. Upang maunawaan ang Fugo balloon, kailangan mo munang maunawaan ang jet stream. Noong unang bahagi ng dekada 1940, batid ng mga meteorologists sa kanluran na may mga hanging umihip sa mataas na altitude sa ibabaw ng Pasipiko. Ang hindi nila lubos na naintindihan ay ang pambihirang consistency at bilis ng sinusuri na ng mga siyentipikong Hapones sa loob ng ilang dekada. Isang makitid na bahagi ng atmosfera sa pagitan ng 30,000 at 35,000 talampakan na humaharurot patungong silangan mula sa mga isla ng Hapon tungo sa North America sa bilis na kung minsan ay lumalagpas sa 300 milya bawat oras. Ang meteorologist na Hapones na si Wasaburo Oishi ay nagsusukat na ng mga agos na ito sa itaas na atmosfera mula sa bundok Tsukuba simula pa noong dekada 1920. Inilathala niya ang kanyang mga natuklasan noong 1926 sa Esperanto, isang wikang pinili para sa internasyonal na komunikasyong pang-agham na nangangahulugang halos walang sinuman sa mga mambabasa ng Ingles sa sektor ng siyensya ang nakabasa nito. Ang kanyang natuklasan na sa esensya ay ang pagtuklas sa jet stream ay nanatili sa mga hindi kilalang journal pang-agham habang ang sandatang gagawing posible nito ay hindi pa man lang naiisip. Noong 1942, napag-ugnay-ugnay na ng mga military scientists ng Hapon ang mga impormasyon. Matapos ang Doolittle Raid noong Abril 1942, nang ang mga Amerikanong B-25 bomber na inilunsad mula sa USS Hornet ay umatake sa Tokyo at iba pang lungsod sa Hapon, nag-alab ang pagnanais ng pamunuan ng militar ng Hapon na direktang atakihin ang tinubuang lupa ng Amerika. Ang Doolittle Raid ay nagdulot ng maliit na pinsalang pisikal, ngunit nagbigay ng matinding psikolohikal na epekto. Pinatunayan nito na ang home islands ng Hapon ay hindi ligtas. Pinahiya nito ang militar. Ginulo nito ang isipan ng emperador. Kailangang tumugon ng Hapon. Naglabas na ang mga submarino ng mga float plane na naghulog ng mga incendiary bomb sa mga kagubatan ng Oregon noong Setyembre 1942, ang unang pambobomba ng kaaway sa kontinental na Estados Unidos simula noong digmaan ng 1812. Ang pag-atake ay hindi nagdulot ng mga sunog. Ang mga submarinong naglunsad sa mga ito ay madaling atakihin, mahal, at imposibleng gawin ng maramihan para sa isang tuloy-tuloy na kampanya ng pambobomba. Ang Jetstream ay nag-alok ng ibang option, isang libreng delivery system. Isa na hindi nangangailangan ng piloto, gasolina, airfield o aircraft carrier. Isa na hindi kayang pabagsakin ng mga Amerikano, hindi maharang at hindi mahulaan. Si Major Sueki Kusaba ng ikasiyam na Army Technical Research Laboratory ang nakatanggap ng atas. Nagsimulang magtrabaho ang kanyang koponan sa kung ano ang magiging isa sa pinaka-hindi pangkaraniwang programa ng sandata sa kasaysayan ng militar.
Tinawag ito ng militar ng Hapon na Fusen Bakudan, balloon bomb. Ang mga Amerikano nang sa wakas ay maunawaan na ang kanilang kinakaharap ay tatawagin itong Fugo. Ang Fugo balloon ay hindi binuo sa isang pabrika. Binuo ito gamit ang kamay ng mga batang babaeng mag-aaral at kababaihang Hapones na nagtatrabaho sa mga gymnasium, teatro at mga arena ng sumo wrestling sa buong Hapon. Ang Kokugikan, ang dakilang sumo hall ng Tokyo, ay ginawang pasilidad para sa pagbuo ng mga balloon. Ang malawak na loob nito ang nagbigay ng espasyong may kontroladong halumigmig, humidity, na kailangan sa trabaho. Sa rurok nito, ang programa ay nag-empleyo ng halos 10,000 sibilyang manggagawa sa maraming production site. Ang disenyo na napili ng koponan ni Kusaba matapos ang malawakang pagsusuri ay simple ngunit elegante. Isang balloon na puno ng hydrogen na may laking humigit kumulang 33 talampakan ng diametro, nagawa mula sa mga panel ng washi, tradisyonal na papel ng Hapon na mula sa balat ng halamang kozo, na pinagdikit-dikit gamit ang pandikit mula sa konyaku, isang halamang mayaman sa starch na ginagamit sa pagkaing Hapones. Ang resultang materyales ay napakagaan, ngunit sapat ang tibay para malampasan ang matitinding pagbabago ng pressure sa itaas na atmosfera. Ang bawat tapos na balloon ay tumitimbang lamang ng 152 libra. Ang bawat isa ay kayang magdala ng kargada na 1,000 libra kapag puno na ng hangin. Biyang bawat balloon ay nangangailangan ng humigit kumulang 600 individual na panel ng papel na manumanong idinidikit ng mga manggagawa gamit ang kanilang mga daliri upang pakinisin ang bawat dugtungan. Ang trabaho ay ginagawa sa mga gusaling sadyang pinananatiling mahalumigmig upang maiwasan ang pagkapunit ng papel. Pinagbabawalan ang mga manggagawa na kumain ng kanin bago ang kanilang shift dahil ang starch sa kanilang mga kamay ay nakakaabala sa pandikit. Nagkaroon sila ng mga kalyo sa dulo ng kanilang mga daliri. Ang amoy ng pandikit ay katulad ng amoy ng pasta na ginagamit ng kanilang mga lola sa kusina. Ang trabaho ay tumpak, paulit-ulit, at walang paliwanag na ibinigay sa mga gumagawa nito. Hindi sinabihan ang mga kababaihan kung ano ang kanilang ginagawa. Sinabihan lamang sila na gumagawa sila ng mga sandata para sa emperador. Sinabihan sila na ang kanilang trabaho ay lihim. Sinabihan sila na mananalo ang Hapon sa digmaan dahil sa ginagawa ng kanilang mga kamay sa mga gymnasium na amoy eskwelahan pa rin. Ang pagiging lihim ay ganap. Ayon sa mga testimonya pagkatapos ng digmaan na nakolekta ng mga American military historian, karamihan sa mga manggagawa ay walang ideya na ang kanilang mga nilikhang papel sa loob ng gymnasium ay tatawid sa karagatan. Akala ng ilan ay gumagawa sila ng mga barrage balloon para sa depensa ng mga daungan. Ang ilan naman ay wala talagang hinala. Nagdikit sila ng mga panel at nagpakinis ng mga dugtungan at pumasok sa trabaho kinabukasan. Ang altitude control system ang obra maestra sa inhinyeriya ng programa. Upang malampasan ng 3 hanggang 5 araw na pagtawid sa karagatan, kailangang mapanatili ng balloon ang isang particular na range ng altitude kung saan ang jet stream ay umiihip ng may sapat na bilis. Kapag masyadong mababa, ang hangin ay humihina at nagbabago ng direksyon. Kapag masyadong mataas, lalawak ang hydrogen dahil sa nabawasang pressure ng atmosfera at puputok ang balloon. Nagdisenyo ang koponan ni Kusaba ng isang automatikong altimeter system gamit ang isang barometric device na nakaka-detect ng mga pagbabago sa altitude nang walang tulong ng tao. Kapag ang balloon ay bumaba ng masyadong mababa sa panahon ng malalamig na gabi sa Pasipiko, habang lumiliit ang hydrogen sa sobrang lamig, ang device ay nagtitrigger ng maliliit na explosive charge na pumuputol sa mga sandbag na nakasabit sa ilalim ng envelope. Ang balloon, dahil gumaan, ay muling aangat patungo sa jet stream. Kapag tumaas naman ito ng masyadong mataas dahil sa init ng araw sa hydrogen gas, naglalabas ang device ng gas sa pamamagitan ng isang automatic relief valve. Ang sistema ay hindi nangangailangan ng intervention ng tao, walang power source at walang radio signal. Ito ay purong mekanikal, purong pisikal. Gumagana ito sa pressure differential lamang. Ang bawat balloon ay nagdala ng 32 sandbags bilang ballast, sapat para sa 32 pagtatama ng altitude sa buong pagtawid. Ang sistema ay kinalkula upang tumagal ng sapat na oras para matawid ang Pasipiko. Kapag ang huling sandbag ay nalaglag na,
Isang timing device ang magti-trigger sa pagpapakawala ng mga bomba at isang flash device na sisira sa envelope ng balloon upang walang maiwang ebidensya. Ang kagandahan nito ay pang-militar. Ang katumpakan ay pang-agham. Ang mga materyales ay papel at pandikit at ang mga kamay ng mga batang babaeng mag-aaral. Ang kargada ay binubuo ng isang 33 librang incendiary device at 2 anti-personnel fragmentation bombs. Ang incendiary ay idinisenyo upang magsimula ng mga sunog sa kagubatan. Ang mga fragmentation bomb naman ay idinisenyo upang pumatay sa sinumang pupunta upang suriin ang mga sunog. Ang lohika ng anti-personnel ay sinadya. Pinag-aralan ng mga military planner ng Hapon ang doktrina ng pag-aapoy ng apoy ng mga Amerikano. Alam nila na ang mga sunog sa Pacific Northwest ay magdadala ng mga bumbero. Ang mga fragmentation bomb ay para sa mga bumbero. Sa pagitan ng Nobyembre 1944 at Abril 1945, ang militar ng Hapon ay naglunsad ng humigit kumulang 9,300 na fugo balloons mula sa 3 sites sa baybayin ng Hapon: Otsu, Ichinomiya at Nakoso. Ang mga launch crew ay nagtrabaho sa gabi upang maiwasan ang mga submarino at eroplano ng Amerika. Ang mga balloon ay tahimik na pumailan lang sa kadiliman sa itaas ng baybayin ng Pasipiko, sumakay sa matataas na hangin at naglaho patungong silangan. Ang bawat balloon ay inaasahang aabot ng 30 hanggang 60 oras upang matawid ang Pasipiko. Sa kalakhan ng taon, ihahatid sila ng jet stream ng maaasahan. Pinili ng mga meteorologist ng Hapon ang Nobyembre bilang petsa ng paglulunsad dahil ang jet stream sa ibabaw ng Hapon ay umaabot sa pinakamabilis nitong antas sa huling bahagi ng taglagas at taglamig. Ipinahayag ng mga pahayagan sa Hapon ang programa sa publiko ng may matinding pagdiriwang. Gumaganti na ang home islands, masusunog ang mainland ng Amerika na nagtipon ang mga mamamayan sa mga launch site upang mag-cheer habang ang mga balon ay pumapailan lang sa kalangitan sa gabi. Ang programa ay walang opisyal na pangalan sa mga pampublikong komunikasyon at tinutukoy lamang ng palihis bilang isang espesyal na sandata. Ngunit ang layunin ay malinaw at ang pagmamalaki ay tunay. Binobomba ng Hapon ang Amerika. Ika-11 ng Disyembre 1944 Thermopolis, Wyoming. Isang manggagawa sa ranso ang nakatuklas ng isang kakaibang bagay na nakasabit sa mga palumpong malapit sa bayan. Mga piraso ng maputlang papel, kakaibang rubber fittings, mga piraso ng mekanismong metal na hindi niya matukoy, ilang kagamitang pampasabog na mapalad niyang hindi hinawakan. Iniulat niya ito sa mga lokal na awtoridad na nag-ulat naman sa hukbo na nagpadala ng mga investigador sa loob ng 24 na oras. Ang sumunod na investigasyon ng militar ay mabilis, classified at nakakabahala. Sinuri ng mga analyst ng hukbo ang mga piraso ng papel sa ilalim ng mikroskopyo. Ang mga chemical test ay tumukoy sa materyales bilang washi ng Hapon. Ang pagsusuring mineralohikal sa buhangin na nasa mga ballast bag ang naging pinakamahalagang pagtuklas sa lahat. Ang buhangin, hindi tulad ng maraming materyales, ay may taglay na mineralogical fingerprint. Ang komposisyon nito ay sumasalamin sa partikular na hiyolohiya ng dalampasigan kung saan ito kinuha. Tinukoy ng mga analyst mula sa Military Geology Unit na ang profile ng mineral sa buhangin mula sa Wyoming ay tumutugma sa mga dalampasigan sa isang makitid na rehiyon ng Honshu, ang pangunahing isla ng Hapon, malapit sa mga lungsod ng Ichinomiya at Nakoso. Ang altitude control system, na nabawi ng halos buo, ay nagpakita ng sopistikadong inhinyeriya na ikinagulat ng mga American military scientist. Ang barometric mechanism ay hindi basta-bastang gawa. Ito ay isang precision instrument na ginawa ng may mahigpit na pagsunod sa sukat at idinisenyo ng mga taong may malalim na pag-unawa sa physics ng itaas na atmosfera. Ang sinumang gumawa ng sandatang ito ay pinag-isipang mabuti ang tungkol sa mga pressure differential, sa paglawak ng hydrogen at sa mga mekanikal na hamon ng pagpapatakbo sa 35,000 talampakan sa temperaturang negatibong 60 degree Fahrenheit. May isang tao sa Hapon na hindi lamang nakatukoy sa jet stream. Nakabuo rin sila ng sandatang sadyang ginawa upang gamitin ito. Agad na naunawaan ng mga General Staff Intelligence Officer ang kahulugan nito.
Kung kayang maghatid ng Hapon ng mga pampasabog sa kabilang panig ng Pasipiko ng walang eroplano o submarino, ang implikasyon nito sa morale ng mga sibilyang Amerikano ay maaaring maging malubha kung malalaman ito ng publiko. Mas apurahan pa rito, ang mga kagubatan sa Pacific Northwest ay kabilang sa mga ecosystem na pinakamadaling masunog sa North America. Ang mga incendiary attack sa panahon ng tuyong tag-init ay maaaring magdulot ng sakunang pinsala sa mga yamang troso na kritikal sa operasyon ng digmaan. Ang Hanford Nuclear Site sa Washington State, kung saan ginagawa ang plutonium para sa atomic bomb, ay napapalibutan ng kagubatan. Ang desisyon ay ginawa sa pinakamataas na antas ng American Wartime Information Apparatus, ganap na news blackout. Ang Office of Censorship ay ang ahensya sa panahon ng digmaan na nag-uugnay sa voluntaryong pagsunod sa pagpigil sa balita sa mga organisasyon ng media sa Amerika, ay naglabas ng isang kumpidensyal na kahilingan sa bawat pahayagan, istasyon ng radyo at newswire service sa bansa. Walang anuman tungkol sa mga balloon bomb ang dapat ilathala. Walang anuman tungkol sa mga nakikitang balloon ang dapat i-broadcast. Walang anuman tungkol sa anumang atake sa mainland ng Amerika ang dapat makarating sa publiko. Binanggit sa kahilingan ang dalawang dahilan. Una, ang kaalaman ng publiko sa mga atake sa lupaing Amerikano ay makakasira sa morale ng mga sibilyan. Pangalawa, at higit na mahalaga, ang military intelligence ng Hapon ay tiyak na nagmamanman sa mga balita sa Amerika para sa kumpirmasyon na ang kanilang mga balloon ay nakakarating. Na kung walang matatanggap na kumpirmasyon ang mga Hapones, maaari nilang isipin na nabigo ang programa at itigil na ito. Halos nagkakaisa ang press ng Amerika sa pagsunod. Ang mga publisher, editor at broadcaster sa buong bansa ay sumang-ayon na pigilin ang impormasyon tungkol sa isa sa mga pinakahindi pangkaraniwang atake sa kasaysayan ng militar. Hindi ito censorship sa pamamagitan ng batas. Walang legal na obligasyon na sumunod. Ito ay censorship sa pamamagitan ng pagiging makabayan. Sa pamamagitan ng voluntaryong kasunduan. Sa pamamagitan ng pagkakaunawaan ng mga editor at general na ang pagkapanalo ay nangangailangan ng sakripisyo at ang sakripisyo ng isang balita ay maliit kumpara sa sakripisyo ng mga buhay. Ang estratehiya ay gumana ng higit pa sa inaasahan. Ang military intelligence ng Hapon na nagmamanman sa mga pahayagan, radyo at wire services sa Amerika ay walang nahanap. Walang mga ulat ng pagdating ng mga balloon. Walang mga ulat ng sunog na dulot ng mga incendiary device. Walang mga ulat ng mga hindi sumabog na bomba na nahanap ng mga ranchero o hiker. Ang katahimikan ay binigyang kahulugan bilang ebidensya ng kabiguan. Sa Tokyo, napagpasyahan ng mga analyst na ang mga Fugo balloon ay hindi nakakarating sa North America sa sapat na bilang. Marahil ay mali ang mga kalkulasyon sa jet stream. Marahil ay pumapalya ang mga barometric system. Ang mga balloon ay bumabagsak sa karagatan. Noong Abril 1945, dahil ang produksyon ng hydrogen ay higit ng kinakailangan para sa iba pang layuning militar at ang pangkalahatang sitwasyon ng digmaan ay mabilis nang lumalala, itinigil ng Hapon ang programang Fugo. Ang mga launch site ay isinara. Yang mga natitirang balloon sa inventaryo ay ginamit sa ibang layunin o sinira. Ang mga batang babaeng mag-aaral ay bumalik sa kanilang mga silid-aralan o inilipat sa ibang produksyon para sa digmaan. Ang Sumo Hall sa Tokyo ay muling ginamit sa ibang mga bagay. Sa 9,300 balloon na inilunsad, humigit kumulang 300 ang nakumpirmang nakarating sa North America. Naniniwala ang mga researcher na ang tunay na bilang ay mas mataas pa rito kung saan marami ang lumapag sa malalayong lugar sa kagubatan at hindi kailanman naiulat. Natagpuan ang mga ito sa Alaska, Washington, Oregon, California, Idaho, Montana, Wyoming, Colorado, Kansas, Nebraska, Iowa, Michigan, Texas at hanggang sa silangan sa Traverse City, Michigan. Natagpuan din ang mga ito sa British Columbia at sa mga prairie provinces ng Canada at isa ang bumagsak ilang milya lamang ang layo mula sa Hanford Nuclear Site sa Washington State. Ang mga electrical component nito, kung nagdulot lamang ng short circuit sa power supply ng pasilidad sa isang kritikal na sandali ng produksyon ng plutonium, ay maaaring nagpaantala sa Manhattan Project ng ilang linggo o buwan. Hindi ito nangyari. Ang balloon ay bumagsak sa isang bukid. Ang bomba ay hindi sumabog. Isang security patrol ang nakatagpo nito at ang insidente ay agad na ginawang classified. Nanatili ang blackout.
Itinigil ng mga Hapones ang programa sa paniniwalang ito ay nabigo. Sa loob ng 6 na buwan, ang pinakasopistikadong long-range attack na nailunsad laban sa mainland ng Amerika ay nanatiling pinakabantayad na domestic secret ng Estados Unidos. Daan-daang insidente, 12 ng estado, libu-libong tauhan ng militar, forest ranger, manggagawa sa ranso, magsasaka, at karaniwang sibilyan ang nakakita ng kakaibang bagay at sinabihang huwag magsalita. At hindi nga sila nagsalita. Pagkatapos ay dumating ang umaga ng Mayo 5, 1945 sa mga bundok sa Timog Oregon, at ang lihim ay naging isang trahedya. Si Elsie Mitchell ay 26 na taong gulang. 5 buwang buntis siya sa kanyang unang anak. Ang kanyang asawa na si Archie ay pastor ng Christian and Missionary Alliance Church sa maliit na timber town ng Bly, Oregon na may populasyon na 500. Si Archie Mitchell ay 26 na taong gulang, tahimik at maingat, isang lalaking itinalagang 4 na F ng draft board dahil sa sakit sa puso at ginugol ang mga tao ng digmaan sa paglilingkod sa isang komunidad na nagpapadala ng mga kabataang lalaki sa labanan. Noong Sabado ng umaga, Mayo 5, 1945, insidinihay ni Archie si Elsie at ang 5 bata mula sa church Sunday School patungo sa isang picnic spot malapit sa Gerhardt Mountain sa Fremont National Forest. Ang mga bata ay nakabakasyon sa eskwela. Ang araw ay maliwanag at maaliwalas. Ang amoy ng kagubatan ay pine at lupang natunaw mula sa yelo. Ito ang uri ng umaga sa Tagsibol na nagpapaalala sa mga tao sa Timog Oregon kung bakit sila nakatira doon. Ipinark ni Archie ang sasakyan sa gilid ng isang logging road at naglakad muna para suriin ang picnic area. Mula sa likuran niya, narinig niya ang pagsigaw ng mga bata. May nahanap silang kakaiba sa gitna ng mga puno. Isang bagay na kakaiba, kalahating nakabaon sa mga damo. Tsaka isang bagay na may maputlang papel at lubid at isang pabilog na metal frame na walang kahulugan sa mga batang hindi kailanman. Nasabihang mag-ingat sa maputlang papel at lubid at pabilog na metal frame. Humarap siya sa kanila. Sumigaw siya. Sinabihan niya silang tumigil, lumayo, at huwag itong pakialaman. Hindi siya naging sapat na mabilis. Ang pagsabog ay narinig sa layong 1 milya. Isang manggagawa sa Forest Service ang nag-ulat nito sa Lakeview District Ranger Station. Si Archie Mitchell na hindi nasugatan ay natagpuan ang sarili na nakatayo sa isang hawan sa kagubatan na may katahimikan kung saan dati ay may mga boses ng bata. Ang pagsabog ay agad na pumatay kay Elsie Mitchell at sa lahat ng 5 bata. Uwit sila ang una at tanging mga Amerikanong sibilyan na napatay ng aksyon ng kaaway sa kontinental na Estados Unidos noong World War II. Ang kanilang mga pangalan ay Elsie Mitchell, 26 na taong gulang. Edward Engen, 13 taong gulang. Jay Gifford, 13 taong gulang. Sherman Shoemaker, 11 taong gulang. John Patske, 13 taong gulang. Dick Patske, 14 na taong gulang. Dumating ang mga tauhan ng hukbo sa loob ng ilang oras. Ang lugar ay sinelyuhan at masusing idokumento. Kinumpirma ng mga ordnance specialist ang malinaw na ebidensya. Isang Japanese Fugo balloon bomb kung saan ang incendiary device nito ay hindi nagliyab sa mahalumigmig na kagubatan ng Tagsibol. Ngunit ang mga anti-personnel fragmentation bomb nito ay buo pa. Isang sandatang idinisenyo sa Tokyo, binuo ng mga mag-aaral sa isang ginawang sumo arena, inilunsad mula sa baybayin ng Pasipiko sa isang gabi ng taglamig, dinala ng 5,000 milya ng isang ilog ng hangin, ay napadpad sa isang kagubatan sa Oregon at naghintay doon ng 5 buwan hanggang sa matagpuan ito ng isang grupo ng mga bata noong Sabado ng umaga ng Mayo. Hiniling ng mga kinatawan ng hukbo sa mga lokal na opisyal na huwag magsalita tungkol sa nangyari. Ang komunidad ng Bly, isang maliit at nagkakaisang logging town kung saan lahat ay kilala ang isa't isa at kung saan naglingkod ang mga Mitchell sa loob ng 3 taon, ay inutusang manatiling tahimik tungkol sa kung ano ang pumatay sa kanilang mga anak at sa asawa ng kanilang pastor. Ipinaliwanag ng hukbo na ang impormasyon ay maaaring makompromiso ang pambansang seguridad, na ang ibang mga buhay ay maaaring maligtas sa pamamagitan ng patuloy na pananahimik, na ang programa ay maaaring hindi pa tapos. Sumunod ang mga tao sa Bly dahil sa pagiging makabayan, dahil sa pighati, dahil sa katiyakan ng gobyerno na ang pananahimik, kahit ang pananahimik na ito,
Kahit ang pananahimik tungkol sa mga batang pinaslang ay makakapagligtas ng ibang buhay. Makalipas ang 3 araw, inalis ng Office of Censorship ang blackout sa impormasyon tungkol sa mga balloon bomb. Nagbago na ang kalkulasyon. Itinigil na ng mga Hapones ang programa noong Abril. Ang layuning operational security ng blackout ay wala na. Ngunit ang mga balloon na nailunsad na ay patuloy na umaanod at lumalapag. Ang mga hindi sumabog na device sa malalayong kagubatan, sa mga ransuhan, at sa mga hiking trail ay nagdudulot ng patuloy na panganib sa mga sibilyan na walang ideya kung ano ang dapat iwasan. Iyang babala ay mas mahalaga na ngayon kaysa sa paglilihim. Ang mga headline ng pahayagan sa buong Amerika ay sabay-sabay na naglabas ng balita noong Mayo 9, 1945. Ang mga balloon bomb ng Hapon ay umaatake na sa Estados Unidos sa loob ng 6 na buwan. Daan-daan ang nakarating sa lupaing North America. Natagpuan ang mga ito sa higit sa 12 ng estado at 2 lalawigan sa Canada. 6 na Amerikano, 5 sa kanila ay mga bata, ang napatay sa isang kagubatan sa Oregon. Ang publikong Amerikano na walang alam noon ay nagbasa ng balita habang nag-aalmusal at pumasok sa trabaho. Ang naging reaksyon ay hindi gaanong pagpapanik kundi pagkalito. Ang digmaan sa Europa ay halos tapos na. Patay na si Hitler. Bumagsak na ang Berlin. Ang digmaan sa Pasipiko ay patungo na sa pagtatapos sa pamamagitan ng mga island campaign at carrier strikes. Siyang mga papel na balon ng Hapon ay tila isang kakaibang footnote lamang para sa publikong pagod na sa digmaan sa halip na isang malaking revelasyon. Ngunit ang footnote na iyon ay naglalaman ng katotohanang maingat na binigyang diin ng mga mamamahayag. Binomba ng Hapon ang mainland ng Amerika. Alam ito ng gobyerno ng Amerika sa loob ng 6 na buwan. At 6 na tao ang namatay. Ang strategic objective ng Fugo ay hindi kailanman ang malawakang pagkamatay ng mga sibilyan. Ang mga military planner ng Hapon na nagdisenyo ng kampanya ay malinaw na nakakaunawa na ang 33 librang incendiary bomb na nakakalat ng random sa isang kontinente na may sukat na 3 milyong milya kuwadrado ay hindi kayang tapatan ang strategic bombing. Ang katumpakan ay imposible. Ang konsentrasyon ay imposible. Ang pag-target ay imposible. Kundi ang sandatang ginagabayan ng hangin ay hindi pwedeng itutok. Ang layunin ay apoy. Ang mga kagubatan sa Pacific Northwest, ang Cascade Range, ang mga bundok sa baybayin ng Oregon at Washington, ang mga panloob na kagubatan sa Idaho at Montana, ay kabilang sa mga pinakamahalaga sa komersyo at industriya na yamang troso sa Estados Unidos. Nagsuplay ang mga ito ng tabla para sa konstruksyong militar sa antas na hindi pa nararanasan ng industriya ng Amerika noon. Ang mga bagong warships ay nangangailangan ng napakaraming tabla para sa decking, framing at interior work. Ang mga base militar sa buong Pacific Theater ay kumukonsumo ng mga barko-barkong tabla. Ang mga kagubatan ay hindi mapapalitan sa maikling panahon mula sa aspetong pang-ekonomiya at lubhang madaling masunog sa panahon ng tuyong tag-init. Ang sunog sa Cascade sa buwan ng Agosto ay maaring magliyab ng ilang linggo bago makontrol. Ang strategic calculation ng Hapon ay tumpak. Kung ang ilang daang incendiary balloons ay sabay-sabay na makakapagpaapoy sa mga kagubatan sa Pacific Northwest sa panahon ng tuyong buwan ng Hulyo at Agosto, ang mga resources ng Amerika sa militar at sibilyang pag-aapoy ng apoy ay malulunod sa dami ng trabaho. Ang Forest Service, na limitado na ang tao dahil sa draft, ay hindi makakatugon sa mga sabay-sabay na sunog sa maraming estado. Ang produksyon ng troso para sa digmaan ay magugulo ng ilang buwan. Ang psikolohikal na epekto ng mga sunog na nagliliyab sa buong mainland ng Amerika na nakikita mula sa mga lungsod, nagbabanta sa mga komunidad, at sumisira sa mga kagubatan na naging bahagi na ng buhay ng mga pamilya sa Pacific Northwest, ay makakasira sa morale ng mga sibilyan sa paraang hindi kayang kontrahin ng propaganda ng gobyerno. Ang kalkulasyon ay hindi naman imposible. Maraming balon ang nagdulot ng mga sunog. Isang device ang lumapag sa isang kagubatan sa Montana noong Marso 1900 at 45 at nagsimula ng apoy na kinailangang apulahin ng mga Forest Service crew. Maraming balon ang nagdulot ng maliliit na sunog sa Washington at Oregon na mabilis na naapula ng mga ranger na tahimik na nabigyan ng briefing tungkol sa panganib.
Sa isang power substation na nagsisilbi sa Hanford Facility, isang balon ang nagpabagsak ng linya ng kuryente at nagdulot ng panandaliang pagkagambala sa serbisyo ng kuryente. Ang pagkagambala ay tumagal lamang ng ilang minuto. Ang produksyon sa Hanford ay hindi naapektuhan. Iningunit na bigo ang programa na makamit ang mga incendiary objective nito dahil sa isang pangunahing dahilan, ang timing. Ang pagtawid sa jet stream ay tumatagal ng 3 hanggang 5 araw anuman ang intensyon ng hapon. Ang mga batas ng physics ay hindi sumusunod sa schedule ng militar. Pinili ng mga meteorologist ng hapon ang Nobyembre bilang buwan ng paglulunsad dahil ang jet stream ay umaabot sa peak velocity nito sa ibabaw ng hapon tuwing taglagas at taglamig, na tinitiyak ang mabilis na pagtawid at maaasahang pagdating. Ang hindi nila mababago ay ang panahon sa punto ng pagdating. Ang mga balon na inilunsad noong Nobyembre ay dumating noong Nobyembre. Ang mga balon na inilunsad noong Enero ay dumating noong Enero. Ang mga balon na inilunsad noong Marso ay dumating noong Marso. Ang Pacific Northwest mula Nobyembre hanggang Abril ay hindi tuyo. Umuulan. Tuloy-tuloy at malakas at may katangi-tanging tagal ng isang maritime climate na tumatanggap ng 80 pulgada ng taunang ulan sa mga pinakamahalumigmig nitong zona. Ang mga kagubatan ng Oregon at Washington sa taglamig ay basang-basa. Ang mga damo at halaman sa ilalim ay lunod sa tubig. Ang mga tuyong kahoy ay basang-basa hanggang sa loob. Ang isang incendiary device na maaaring magsimula ng isang malaking sunog sa parehong kagubatan sa buwan ng Agosto ay walang makitang pwedeng pagliyabin sa buwan ng Enero. Ang mga sunog na nagsimula sa mga buwan ng taglamig ay namatay sa ulan bago pa man kailangang apulahin ng sinuman. Upang makamit ang incendiary objective, kailangang ilunsad ng hapon ang kampanyang Fugo sa buwan ng Abril o Mayo upang ang mga balon ay dumating sa Hulyo at Agosto sa panahon ng pinakamatinding panganib ng sunog. Ang paglulunsad noong Abril ay magbibigay din sa programa ng benepisyo ng mga buwan ng naipong produksyon na makakapagpadala ng mas maraming bilang ng mga balon sa mas maikling panahon. Ang programa ay inilunsad noong Nobyembre 1,944 at itinigil noong Abril 1,945. Ang window ng posibleng matagumpay na sakuna, ang Hulyo at Agosto 1,945 ay pumatak matapos ang programa. Kung ang mga military planner ng hapon ay nag-antala ng programa ng 4 na buwan, ang mga sunog sa tag-init ng 1,945 ay maaaring nagdulot sa Estados Unidos ng isang krisis sa loob ng bansa na hindi pa nito nararanasan sa sarili nitong lupa mula noong Civil War. Inilunsad nila ito noong Nobyembre. Ang ulan ang nagpatigil sa kung ano ang hindi na kailangang patigilin ng censorship, timing, at militar ng Amerika. Ang mga kagubatan ng Pacific Northwest ay nailigtas mula sa sakuna ng mismong panahon na nagbibigay buhay sa mga kagubatang iyon. Ang programang Fugo ay opisyal na nagtapos noong Abril 1,945. Ang huling balon ay lumipad mula sa baybayin ng hapon noong unang bahagi ng Abril. Ang eksaktong petsa ng paglulunsad nito ay hindi na itala. Tinawid nito ang Pasipiko sa jet stream. Ang barometric system nito ay nagpapakawala ng mga sandbag habang lumiliit ang hydrogen sa malalamig na gabi at naglalabas ng gas habang pinapainit ng araw ang envelope tuwing umaga. Ang mga bomba nito ay armado at handa na. Ang timing device nito ay bumibilang na pababa. Lumapag ito sa isang dako sa North America. Walang nakakaalam kung saan. Siwang mga balon na nasa hangin pa nang matapos ang programa ay patuloy na naglakbay. Ang ilan ay matagumpay na nakatawid sa Pasipiko at lumapag sa North America ilang linggo matapos magdesisyon ang hapon na nabigo ang programa. Ang ilan naman ay hindi nakarating, nawalan ng hydrogen dahil sa maliliit na butas sa ibabaw ng karagatan at dahan-dahang bumaba sa North Pacific sa mga lugar na masyadong malayo at masyadong malalim para mahanap pa ng sinuman. Ang sahig ng North Pacific sa ilalim ng jet stream ay nagtataglay ng mga labi ng daan-daang Fugo balloons na tumawid sa 4,000 milya ng karagatan at pagkatapos ay tahimik na nanahan sa ilalim ng tubig sa mga sediment. Ang kanilang mga bomba ay hindi sumabog. Ang kanilang misyon ay hindi natapos. Hindi alam ng sinumang buhay at hindi malalaman ng sinumang mabubuhay pa. Ang ilang mga balon kung saan ang ballast at bomba ay nagamit na
at naging mas magaan kaysa sa orihinal na disenyo dahil sa pagkawala ng kargada, ay maaaring nanatili sa hangin ng walang katiyakan sa itaas na atmosfera, sumasakay sa pabilog na hangin sa ibabaw ng Pasipiko, matagal na matapos ang digmaan na lumikha sa kanila. Ang hydrogen na dahan-dahang tumatagas sa loob ng ilang buwan, ang mga panel ng papel na dahan-dahang nasisira sa ultraviolet light, ang mga barometric mechanism na kinakalawang sa lamig hanggang sa isang punto noong 1900 naraan 46 o 1947 o marahil ay mas matagal pa, ang envelope ay bumigay at ang natira sa kanila ay dinala ng hangin sa lupa sa ilang hindi pa namapa na kagubatan, hindi napansin at hindi naiulat at matagal nang nalimutan ng bansa na bumuo sa kanila. Ang mga hindi sumabog na Fugo device ay patuloy na natuklasan sa loob ng ilang dekada matapos ang digmaan. Isang Canadian forest worker ang nakahanap ng isang halos buong halimbawa sa British Columbia noong 1955, 10 taon matapos ang digmaan, ang mga bomba nito ay armado pa rin. Isang grupo ng mga batang lalaki ang nakatuklas ng katulad na device sa Alaska sa parehong taon na kaya pa ring sumabog. Ang mga Army Bomb Disposal Unit na tumugon sa mga pagkakatuklas na ito ay itinuring ang bawat isa ng may parehong pag-iingat na ibibigay nila sa isang bagong sandata dahil ang mga ito ay mga bagong sandata pa rin. Ang kalidad ng pagkakagawa ng mga Hapones, kasama ang tuyong lamig ng mga matataas na kagubatan, ay nagpanatili sa mga pampasabog sa maayos na kondisyon sa loob ng isang dekada. Isang randsiro sa isang liblib na lugar sa British Columbia ang nakatagpo ng isang Fugo balloon noong 1977. 52 taon matapos ang digmaang lumikha nito. Ang telang seda nito ay halos buo pa. Ang barometric mechanism ay kinalawang na, ngunit nananatiling madaling makilala. Ang mga bomba ay naroon pa rin. Tinawag ang mga bomb disposal specialist mula sa militar ng Canada. Ligtas na na-neutralize ang device. Ang randsiro na ipinanganak matapos ang digmaan ay walang kaalam-alam sa kanyang nahanap hanggang sa ipinaliwanag ito ng mga autoridad. Ang huling na kumpirmang hindi sumabog na Fugo ordnance device ay natuklasan at ligtas na pinasabog ng isang bomb disposal team sa isang liblib na lugar sa British Columbia noong 2014. Ang device ay nakahiga sa kagubatan sa loob ng humigit kumulang 70 taon. Ang kagubatan ay lumaki na sa paligid nito. Ang mga punong dati ay maliliit na punla pa lamang noong lumapag ito ay naging ganap na mga troso na. Ang digmaang naglunsad nito ay tapos na sa loob ng 7 dekada. Ang bansang bumuo nito ay naging isa na sa pinakamalapit na kapanalig ng Amerika. Ang mga batang babaeng mag-aaral na bumuo nito ay, kung buhay man, ay mga matatandang babae na sa kanilang edad na 80 na tiyak na hindi kailanman nalaman kung ano ang kinalabasan ng kanilang pinaghirapan o kung saan ito tuluyang napunta. Ang programang Fugo ay pinag-aaralan ngayon sa mga curriculum ng military engineering, sa mga programa ng meteorological research, at sa mga kurso ng strategic analysis sa mga war college sa maraming bansa. Pinag-aaralan ito dahil gumana ito, hindi sa aspetong pang-estratehiya, kundi sa puntong na nakamit ng Hapon ang mga itinakdang layunin nito na sunugin ang mga kagubatan ng Amerika at sirain ang morale ng mga sibilyan. Ang programa ay halos ganap na nabigo. Humigit kumulang 300 na kumpirmadong pagdating mula sa Siyam, na 1,300 paglulunsad. 6 na sibilyang Amerikano ang napatay. Walang malalaking sunog ang nagsimula. Walang naramdamang epekto sa war production ng Amerika o sa morale ng mga sibilyan. Gumana ito bilang isang engineering achievement. Ang konseptual na tagumpay ng koponan ni Kusaba ay tunay at may makasaysayang kahalagahan. Ang pagdidisenyo ng isang sandatang walang sariling lakas, walang gabay, at walang tao na kayang tumawid ng maaasahan sa 5,000 milya ng karagatan, gamit lamang ang agos ng hangin sa atmosfera, habang pinapanatili ang tumpak na altitude sa pamamagitan ng purong mekanikal na control system at gumagana sa temperaturang negatibong 60 degree Fahrenheit sa loob ng 60 tuloy-tuloy na oras, ay isang tagumpay na sa teknolohiyang militar noong 1944 ay tila imposible. Ang sandata ay gumana ayon sa disenyo. Ang delivery system ay tumakbo ng tama. Ang mga kabiguan ay pang-estratehiya at meteorological, hindi sa aspeto ng engineering.
Kinumpirma rin ng programang Fugo sa pamamagitan ng aplikasyong militar ang pagkakaroon at kakayahang matawid ang jet stream 2 dekada bago ito simulang gamitin ng commercial aviation para mabawasan ang konsumo ng gasolina sa pagtawid sa Pasipiko. Ang meteorolohiya ng militar ng Hapon ay nakabuo ng mas sopistikadong pag-unawa sa dynamics ng itaas na atmosfera kaysa sa nailathala ng mga siyentipiko sa kanluran. Pinatunayan ng mga balloon ang teoryang ito. Ngayon, imbawat commercial airliner na lumilipad mula Tokyo patungong San Francisco ay gumagamit ng parehong sistema ng hangin upang mabawasan ang oras ng paglipad at konsumo ng gasolina. Alam ng mga piloto ang pangalan nito. Ang mga pasahero ay natutulog lamang habang naroon sila. Ang laki ng programa ay nagpapakita ng laki ng paniniwalang nasa likod nito. Bumuo at naglunsad ang Hapon ng 9,300 sandata. Ang paggawa ng 9,300 ng anumang weapons platform, ang pag-recruit at pagsasanay sa 10,000 manggagawa, ang paggawa sa mga pangunahing pampublikong gusali bilang mga pasilidad sa produksyon, at ang pagtatayo ng 3 launch site ay kumakatawan sa isang seryosong strategic commitment mula sa isang bansang. Ang mga yaman ay, noong huling bahagi ng 1944 ay sadyang kapos na. Hindi naglunsad ang Hapon ng 9,300 paper balloons bilang isang eksperimento lamang o pabalat bunga. Naglunsad ang Hapon ng 9,300 paper balloons dahil ang pamunuan ng militar nito ay tunay na naniwala na ang programa ay magtatagumpay. Ang paniniwalang iyon ay mali. Ang commitment ay tunay. Ang pagtugon ng censorship ng Amerika ay nagpatunay din ng isang mahalagang bagay tungkol sa mga demokratikong lipunan sa panahon ng digmaan. Isang bansang may malayang press na protektado ng konstitusyon, na may libu-libong insidente ng balloon na nangyayari sa 2 dosenang estado, kung saan ang mga tauhan ng militar, forest ranger, manggagawa sa ransuhan, magsasaka, at karaniwang sibilyan ay nakakatuklas ng mga kakaibang papel sa mga bukid, kagubatan at kabundukan, ay nagawang mapanatili ang ganap na operational security sa loob ng 6 na buwan. Hindi sa pamamagitan ng batas, hindi sa pamamagitan ng banta, hindi sa pamamagitan ng mekanismo ng pamumuwersa ng estado na ginamit ng Hapon upang itago ang sarili nitong mga lihim sa panahon ng digmaan. Sa pamamagitan ito ng voluntaryong kasunduan, sa pamamagitan ng iisang layunin, sa pamamagitan ng mga editor, publisher, at radio broadcaster na nagdesisyon ng kusa na ang balita ay maaring maghintay. Ang sistema ay gumana ng halos perpekto. Halos. Hindi nito naprotektahan ang mga tao sa Bly, Oregon. Hindi nito nabigyan ng babala sina Elsie Mitchell or Edward Engen o Jay Gifford o Sherman Shoemaker o John Patsky o Dick Patsky na may panganib na nakahiga sa kagubatan kung saan sila magpipiknik sa isang Sabado ng umaga ng Mayo. Ang censorship na idinisenyo upang magligtas ng mga buhay ay hindi nakapagligtas sa 6 na buhay na iyon. Dahil ang censorship na idinisenyo upang wakasan ang programa ay nagtagumpay na sa pagwawakas ng programa, ngunit ang huling sandata ng programang iyon sa partikular na kagubatang iyon ay matiyagang naghihintay mula pa noong taglamig. Isang monumento ang nakatayo ngayon sa Fremont National Forest malapit sa lugar kung saan napatay sina Elsie Mitchell at ang 5 bata. Tinatawag ng Forest Service ang lugar na Mitchell Recreation Area. Isang panandang bato ang may plake na nagsasabing, bilang pag-alaala sa mga nawalan ng buhay dito noong Mayo 5, 1945 dahil sa bomba ng kaaway. Merong maliit na parking area. Merong trail sa gitna ng mga puno. Tuwing katapusan ng linggo sa tag-init, ay ang mga pamilya mula sa Bly at Klamath Falls at sa mga nakapaligid na lugar ay humihinto minsan doon. Ang ilan sa kanila ay alam ang kwento. Ang ilan sa kanila ay binabasa ang plake sa unang pagkakataon. Ito ang tanging monumento sa kontinental na lupaing Amerikano na nagmamarka sa kamatayan ng mga sibilyang napatay ng apoy ng kaaway noong World War II. Ang paper balloon na pumatay sa kanila ay tumawid sa 5,000 milya ng karagatan gamit ang hangin na hindi formal na mapapangalanan ng mga meteorologist sa kanluran sa loob ng 1 pang dekada. Idinisenyo ito ng mga ininyero na nakakaunawa sa physics ng atmosfera nang sapat upang makabuo ng isang makinang kayang mag-navigate dito ng walang piloto.
Binuo ito ng mga kamay ng mga batang babaeng Hapones na hindi kailanman sinabihan kung ano ang kanilang ginagawa. Natuklasan ito ng mga batang Amerikano na hindi kailanman nabigyan ng babala kung ano ang dapat bantayan. Pumatay ito ng 5 bata at isang buntis na babae sa isang kagubatan sa isang maliwanag na umaga ng Tagsibol. At pagkatapos ay dumating ang hukbo at wala nang natira pang paliwanag sa mga pamilya, kundi ito ay sandata ng kaaway at ang kaaway ay natalo na. At ang digmaan ay matatapos na rin sa lalong madaling panahon. Ang ilog ng hangin na nagdala dito ay patuloy pa ring dumadaloy. Tuwing taglamig, 30,000 talampakan sa itaas ng Pasipiko, ang jet stream ay bumibilis mula sa baybayin ng Hapon at humaharurot patungong silangan tungo sa North America sa bilis na tila imposible para sa karamihan ng mga meteorologists noong 1930. Sinasakyan ito ng mga commercial airliner mula Tokyo patungong San Francisco na nagpapabawas ng 3 oras sa pagtawid patungong silangan habang ang kanilang mga pasahero ay nanonood ng pelikula o natutulog sa kanilang mga upuan sa itaas ng madilim na tubig sa ibaba ng antas kung saan naglakbay ang mga balon, sa itaas ng lugar kung saan itinatago ng Pasipiko ang koleksyon nito ng papel, seda, at hindi sumabog ng mga bomba sa malamig na sediment sa ilalim nito. Hindi alam ng mga pasahero ang tungkol sa mga balon. Alam ng mga piloto ang tungkol sa jet stream. Walang sino man sa eroplano ang nag-iisip tungkol sa isang sumo arena na ginawang pabrika ng sandata o tungkol sa mga batang babaeng nagpapakinis ng mga dugtungan ng papel gamit ang kalyadong dulo ng mga daliri. O tungkol sa asawa ng isang pastor na 5 buwang buntis na naglalakad sa isang kagubatan sa Oregon sa isang Sabado ng umaga noong Mayo 1945. Ang hanging nagdala sa mga balon ay naroon pa rin. Mabilis na gumagalaw. Patungong silangan. Gumagalaw gaya ng dati nang walang kaalaman kung ano ang dala nito o kung saan ito pupunta o kung ano ang mangyayari pagdating nito. Kung nakarating ka hanggang dito, mag-iwan ng balloon sa comments. At kung ang kwentong ito ay tumatak sa iyo, gaya ng pagtatak nito sa amin, mag-subscribe, i-like at i-share ang video na ito sa isang tao na akala ay alam na ang lahat tungkol sa World War II. Ngayon i-click ang video na ito rito, magtiwala ka, hindi mo paniniwalaan ang nangyari.